Hello mga ka-trade, magandang hapon sa inyo. At dito sa video na to, magla-live forex trading naman tayo. So, araw-araw natin gagawin ito dahil marami akong nakikitang nag-comment sa mga YouTube videos ko na maraming natutuwa, marami tayong natutulungan. Yung mga nagsisimula pa lang sa forex trading, at least dito nakikita nila kung paano actual mag-open ng trade or paano mag-trade sa forex. Okay? So, bago tayo magla-live trading, bago tayo mag-open ng trades, i-review mo natin yung mga trades natin noong Friday. Kasi noong Friday, nag-open tayo ng trade. Tapos, Sabado at Linggo kasi sarado yung market. Tapos, ngayong Monday, open yung market. Titingnan natin yung mga trades natin. Paalala po para makaiwas tayo sa mga scammer. Mag-ingat sa mga scammer na ginagamit yung pangalan ko online para mang-scam. Nagme-message sila sa Facebook, ginagaya nila yung Facebook profile ko. Tapos nag-o-offer sila ng investment na malaki ang tubo. Lagi po nating tandaan na hindi ako natanggap ng kahit anong bayad, hindi ako nagpapabayad, at hindi ako natanggap ng kahit anong investments. Kasi libre niyong mapapanood dito sa YouTube channel ko lahat ng tinuturo ko. Ang pangolekta ng investment ay illegal lalo na kapag wala kang lisensya. At wala akong lisensya na mangolekta ng investment, kaya hindi ako nangongolekta ng kahit anong investment. Kapag may nag-chat sa inyo or nakausap kayo tapos may money involved, 100% scam yan. Ito na yung mga trades natin na natira. So, 3 na lang yung natira. Nung Friday, nag-open tayo ng 5 trades. So, ibig sabihin, tapos na yung 2 trades. So, itong 3 trades natin, makita natin na may negative 19, may positive 3, may positive 22 US dollar. So, hindi pa natin kukentahin yan kasi hindi pa tapos yung trade din eh. Pwede pa yung mag-negative, pwede pa yung mag-positive. So, siguro bukas, titingnan natin yan kung ano yung resulta niyan. I-update ko rin kayo. So, ito yung trades natin na tapos na. Itong Euro NCD at Euro GPY. So, unahin natin yung Euro GPY, i-review natin yung trades natin na tapos na para malaman natin kung paano na loss or paano nag-win yung trades natin. So, tingnan ko lang yung screenshot na kinuha ko. So, ito yung signal ng Euro GPY na kinuha natin sa XM. Ayan. So, mamaya, titingin tayo dyan. Hanap tayo ng mga high quality signals. So, free lang yan. Wala tayong babayaran dyan. Para yun yung iti-trade natin. Para hindi na tayo mahirapang mag-analyze sa market. So, isipin mo naman kung isa-isa mong i-drawing yung mga linyang yan dito sa chart. So, napakadaming oras yung kakainin. So, dito, automatic na nag-a-analyze, nagbibigay ng signals, mamimili na lang tayo ng magandang signal para i-trade natin. So, dito sa 1 hour, sa Euro GPY, nag-sell tayo. 1 hour. So, ito na pala yun. Ito na yun. Ito na yung signal, channel down. Makita mo yung linyang yan, 2 linya pababa. So, ito yun. Yan. Ito yung drawing ko nung Friday at nag-sell tayo dito banda. Yung mga arrow na to. Dito yung stop loss natin sa taas. Kaso pag sell natin dito banda, dire-diretso siya bumalik pataas. Kaya na-loss yung trade natin. Check natin yung day 1. So makita rin natin sa day 1, ang trend ay talagang uptrend. Malakas yung trend pataas. Hour 4. Ayan, sa hour 4. Ayan. So, yung trend talaga ay solid pataas. Kaya siguro na-loss itong trade natin dahil kumontra tayo ng konti sa trend, nag-sell tayo. So, at least, dapat next time, next trade natin, check natin yung higher time frame kung saan yung total direction ng trend. Okay? So, ngayon, check naman natin yung isang trade natin na nag-win, itong Euro NCD. Euro NCD. So, di ba, nakita natin kung bakit na-loss yung trade natin sa Euro GPY. Okay, so, Euro NCD. Ayan, so, hour 1 din siya, M30, 30 minutes, nag-buy tayo. Dito tayo sa M30, ayan. So, yung signal ay, ayan, rising wedge. Yung pataas na 2 linyang yan. So, iguguhit lang natin. So, ganyan yung forma niya. Ganyan. At nag-buy tayo. Dito tayo banda nag-buy. So, ito yun. Dito tayo nag-buy dito. Insert arrow. Dito tayo nag-buy. At take profit natin ay dito banda. So, pag-buy natin, dire-diretso naman siya pataas.
So, kasi nga itong Euro NCD, makita natin yung trade niya sa day 1, 'di ba? So, talagang solid pataas siya, 'di ba? Kaya ang ganda ng buy natin, sumabay tayo, nag-win tayo. Okay, so meron tayong pagkakamali na nagawa dito. Kung napapansin nyo, nag-buy tayo sa Euro NCD, nag-sell naman tayo sa Euro GPY. Ibig sabihin, sa Euro, isang trade natin buy, isang trade sell. So, di ba, magkakontra sila. Kaya makita natin, isang panalo, isang loss. Kasi, magkakontra sila eh. Kaya may panalo talaga, may magiging loss. So, dapat, hindi natin gagawin ulit yon. So, dapat mamimili lang tayo dyan. Halimbawa, Euro yung trade natin, 2 Euro, isang buy, isang sell. So, mamimili lang tayo kung alin yung iti-trade natin, yung buy ba or yung sell. Huwag nating pagkontrahin kasi parang walang kwenta, di ba? Magkakontra yung dalawa. So, isa talaga maglulos, isa mag-win. Kasi naka-buy yung isa, naka-sell yung isa, di ba? So, kaya makita natin dito, nag-win tayo ng $53, nag-loss naman ng 49. So, kahit papano, kumita tayo computin natin yung eksaktong kinita natin dito sa trade natin ito. 53.15 minus natin sa loss natin na $49.23. So, kahit paano, nag-profit tayo ng $3.92. So, yun yung importante na mas malaki yung target natin or yung take profit natin kaysa stop loss natin. Kahit isang win, isang loss, may profit ka pa rin. So, ngayon, pupunta na tayo sa XM para mamili tayo ng mga free signals. Tapos, mag-open na tayo ng live trade. Mag-actual trading na tayo. Maganda yung naging resulta sa natirang trade natin, oh. Dalawang positive, ngayon nasa $12 na yung positive. So, bukas abangan nyo yan kung yung tatlong trades natin, anong maging resulta dyan. Habang nagtitrade kayo sa Forex, may chance kayong manalo ng malalaking papremyo every month. Libre lang sumali, kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com. Okay, dito sa XM account natin, pupunta lang tayo dito sa Research and Education, tapos dito sa Trade Ideas para makita natin yung mga free signals na binibigay ng XM. Meron akong video tutorial kung paano gamitin ito. Paano maghanap ng quality signals. Ilagay ko lang yung link dito sa video description para mapanood din nyo. Kasi dito, pwede tayong mag-add ng maraming currency pairs. So, punta lang kayo dito sa Add Instrument. Pwede kayong mag-add ng Forex pairs, stock pairs. So, pwede dyan. Okay, so ngayon, bibilisan ko lang yung paghahanap ng mga high quality signals. Tapos, ililista ko sa notepad ko. Dito. Tapos, mamaya, titingnan natin sa MT4, MT5 natin para pilian. So, doon mo magagamit ngayon yung indicator, kung ano mang indicator yung gamit mo para ma-verify yung signal bago ka mag-open ng trade. So, adjust ko muna yung font itong notepad ko para makita natin. So, ang tinitingnan natin dito ay yung high quality signal. Yun yung pipilian natin, ililista natin muna. So, mas marami tayong mailista, mas maganda para mas marami tayong mapilian na signals. So, GBP USD, makita natin yung signal strength ay 70%. Ang signal niya ay sell. So, dito 70%, 7 bars out of 10. So, pwede natin ilista yan. Di pa naman natin iti-trade yan, pipilian pa naman natin yan. Kaya okay lang yan, ilista natin yan. Opya. GBP USD, sell. M30. Ito yung time frame, M30. So, screenshot ko lang to para mamaya makita natin pag i-review natin. Yung mga nagtatanong kung paano ako nag-screenshot, so gumagamit kasi ako ng Bandicam sa pagre-record. So, pinipindot ko lang yung number na 0, sinettings ko sa Bandicam ko, nakakapag-screenshot na ako. Pero kapag wala kayong Bandicam, pindutin nyo lang sa keyboard niyo yung print screen. Tapos, punta kayo sa Paint. Tapos, i-control V niyo, i-paste nyo dito. So, makita nyo yung screenshot nyo, nandito na. Tapos, i-save nyo na lang. File, save as, save nyo sa downloads niyo or kung saan nyo man isi-save. So, ganun yung i-screenshot kapag wala kayong gamit na software. Print screen lang, tapos i-paste nyo doon sa Paint. Ito, buy signal, AUD, USD. Trend quality, maganda yung quality ng trend. Green na green, 80%. Yung signal strength ay 70%. So, lista natin to. AUD, USD. Buy. Time frame M30. Yan. AUD, USD. So, ngayon, screenshot ko lang. So, diretso tayo.
So makita natin yung mga signal na ito ay ngayong August 17. So yung mga signal lang ngayong araw yung titingnan natin. So itong mabababa yung quality, ayan, hindi kulay green. So skip na natin yan. So diretso na tayo para mas mabilis yung pag-analyze natin. So ito GBP CHF, meron tayong nakita dito sa M30 na sell signal. GBP CHF, sell, M30. So screenshot ko lang. So dalawa yung nagbibigay ng signal dito na tinitingnan natin. Itong analyzer, makita natin yung chart ng analyzer na binibigay ay maganda. Meron siyang zigzag, meron siyang mga moving averages. Ang pangalawa itong auto chartist. Ayan, ito yung auto chartist, ayan. So ang tinitingnan naman natin dito ay yung quality. Dito sa quality, dapat 70% or 7 bars out of 10. AUD GPY. So ito GBP CAD, buy signal. So lista na natin yan, GBP CAD, GBP. So ilista natin yung mga high quality signals, tapos mamaya pipilian naman natin yan. Buy. Time frame niya ay interval ay 30 minutes, so M30 pa rin yan. Tapos channel down, yung pattern niya. Screenshot ko. Euro USD, AUD GPY, USD GPY. So dito tayo sa page 2. Titingnan natin lahat itong signal ngayong araw, GBP AUD, AUD USD. Dito sa AUD USD, meron siyang sell signal. Ang ganda, 90% yung signal strength. AUD USD. So kakontra ito ng signal kanina na buy yung nakita natin kanina. Ito ay sell signal ito. AUD USD sell M30. Okay. Double bottom yung signal. Bearish yung direction, ibig sabihin sell yan. Pag bullish, ibig sabihin buy yon. So screenshot lang natin. Hour 1 sa AUD USD, may buy signal naman dito sa hour 1 sa AUD USD. So maraming signal, may sell sa AUD USD, may buy naman sa AUD USD. To hour 1 naman to, buy naman yung signal niya. So kaya dapat mamaya i-verify pa natin yan. Pero ilista na rin natin yan kasi nga pipilian pa natin yan. Dito sa USD CAD, sell signal 80% yung signal strength. So, lista natin yan. USD CAD, sell. Ang time frame niya ay hour 4. Ito, hour 4. Okay, so screenshot natin yan. AUD CHF, Euro CHF. Euro CHF, meron tayo dito ng sell signal. Ayan, kaso makita natin, parang ranging siya. Tapos bumaba na siya. So pag nilagay natin yung take profit natin, dito lang banda, stop loss sa taas, mas malaki na yung stop loss natin kaysa sa take profit. So baliktad, dapat mas malaki yung take profit natin kaysa stop loss. Kaya skip muna natin yung signal na yan. So ito naman ay sell signal sa AUD CHF. Ang nagbigay naman ito ay ang auto chartist. So 80% quality. AUD CHF. Sell, ang time frame niya ay hour 4 to 40 minutes. Channel down. Yan. Screenshot natin ito. AUD CHF, Euro AUD, GBP CAD. So ito, maganda yung signal sa GBP CAD. Makita natin yung channel, diretso pababa, downtrend. Tapos nagbigay siya ng signal, ang strength ay 80% or quality ng signal. So lista natin yan, GBP CAD, sell. Time frame ay hour 4 pa rin. Channel down. Okay, screenshot natin. So, page 3 tayo. So, ganito talaga pag-analyze, medyo abutin tayo ng mga 30 minutes hanggang 1 oras para makapag-open tayo ng trade at mamimili ng mga signals dito. So, kahit pa paano, 30 minutes to 1 hour per day sa pagtitrade, okay na yon. Kung may time ka sa gabi o kaya umaga, so pwede kasi dito marami naman signal na binibigay dito. Pwede kang mag-trade sa umaga, pwede sa gabi, depende kung anong oras meron kang time.
Kung wala kayong time, so mas maganda sa copy trading na lang kayo. Sa copy trading, meron tayong video. Punta lang kayo sa website natin, www.copypassiveincome. So doon, hindi nyo na kailangan mag-trade. Pero pwede kayong kumita dahil nakakopya kayo sa trader. Kapag kumita yung trader, kikita rin kayo. So USD GPY, meron ditong channel down, 15 minutes time frame, buy yung signal niya. Pero channel down siya. So ang quality 80%. So ilista na rin natin kasi i-check natin yan mamaya kahit channel down siya. USD GPY, buy signal, M15 time frame. Screenshot natin. USD GPY. So dito tayo sa page 4. So August 17 pa rin ito. Ito yung publish date. August 17 pa rin. Yan. So pindot-pindot lang tayo. Bilisan lang natin ng konti para matapos yung pamimili natin. So ito ay napakagandang signal na binigay. Signal strength 10 out of 10. So 100% buy signal sa Euro GPY. Euro GPY buy hour 4. Ayan. So screenshot lang natin to. Ayan. Screenshot natin. So magandang signal yan. Maganda yung trend quality. Maganda yung signal strength. Hour 4 sa Euro GPY. Okay, saan na ba tayo? Euro GPY. So, dito yung GBP CAD. So, GBP CAD, napakagandang signal. 100% yung binigay. Sa GBP CAD, sell. Channel down. Ayan o. Green na green lahat ng signal. So, ito, magandang signal ito. Kaya abangan nyo ito. Pag trade natin ito, abangan nyo ito. Bukas kung mag-win ba ito. Para pag sa ganun, ganito na lagi yung hanapin nating signal. Yung quality ay napaka 90%, initial trend ay 100%. Ibig sabihin, sunod tayo sa trend. Tapos uniformity, clarity, green na green. So tingnan natin ito. So markan ko lang itong Euro GPY na 10 yung signal niya, 10 yung ratings niya, signal strength. Dito naman sa GBP CAD, bearish, ibig sabihin sell, 60 minutes, R1 yan. Tapos, channel down. So, 90%. 90%. Lagyan natin 90%. So, abangan nyo yan. Kung ipag-trade natin yan mamaya, tingnan natin yung kalalabasan yan bukas. Kung mag-win ba. Kasi dito sa Forex kasi, sa pag-a-analyze, walang magaling dito. Kahit napaganda na yung signal na nakuha mo, napaganda na yung trade mo, hindi pa rin 100% na mag-win yan. So, walang 100% dito sa analysis. Ang ano lang dito na tumaas yung win rate natin kahit papano. Kasi kahit gaano nga kaganda, pwede pa rin mag-loss. Kasi nga, buy tsaka sell lang naman taas or bababa. So, 50-50. So, magiging 55% na yung win rate mo, ayos na, kikita ka na ng malaki. So, di ba, pag mag-win yung isang trade mo, mag-loss yung isang trade, tapos yung isang trade mo, mas malaki yung profit. So, kita ka na, di ba, kahit may loss ka. So, ganun yun. Wala ditong 100% na magbibigay ka ng signal, 100% kikita ka. Ito, mga signal ito na galing sa mga kilalang signal provider, itong auto chartist, itong analyzer, malalaking signal provider yan sa Forex sa buong mundo. Pero yung mga signal nila, hindi pa rin 100%. So, marami pa rin yung losses. So, ganun lang yun. Kaya, kung merong nag-aalok sa inyo ng mga signal na nagpapabayad, so, pwede namang itry nyo muna, pero wag kayong umasa na 100% panay win yung mga signals. Kasi walang 100%. Ang importante lang dito, i-manage niyo yung trade niyo, money management. So, ito yung mga signal ng Trading Central. Ito ay mga day 1 yata to. Mga day 1 yung daily yung mga signal nila, kaya hindi na natin isasama yan. Hindi natin titingnan yan. Yung itong analyzer lang, tsaka itong auto chartist yung titingnan natin. So, AUD GPY, buy signal. So, wala pa tayong nailagay dito sa AUD GPY. Pero, magandang buy ito. AUD GPY, buy, hour 4. Yan, screenshot natin. USD GPY, GBP CHF. So, ito GBP CHF.
Matindi rin yung signal dito sa GBP CHF. Buy, puro green din siya. So, lista natin to. GBP CHF. Buy. Hour 4. Ayan. Trend, pattern niya ay channel down. So, kahit channel down siya, tapos buy yung signal niya, okay pa rin, titingnan pa rin natin yan. Ilista lang natin. Dito naman sa GBP AUD, 70% bearish signal, so sell. So, ang pattern ay triangle, so nag-breakout na siya, so posibleng lulusot na daw siya hanggang dito. So, lista natin. GBP AUD, hour 4, triangle, ayan, sell yan, sell. Screenshot natin. AUD CHF. Ito naman sa AUD CHF naman, green na green din lahat. Buy signal naman, nag-breakout naman yung channel na pattern, channel down, sabay nag-breakout. So, lista natin yan. Mga magagandang signal, green na green eh. AUD CHF, bullish, so buy. Hour 4, channel down. So, ito ay 90%. Lagyan natin ng marka, tanda yung mga magagandang signal, yung mga mataas yung rate ng signal. AUD CHF, GBP AUD, GBP AUD, AUD USD, AUD USD. So, meron na naman ditong buy signal sa AUD USD sa hour 4. So, marami na tayong nailista dito. R1 pala to, R1 na signal dito sa AUD USD. AUD USD R1, ito ay buy, ito ay inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder pattern. So, buy, so screenshot lang natin to. So, ito ay 90% din na signal ito. Yan. Kaya importante talaga bago tayo mag-open ng trade, punta muna tayo sa MetaTrader 4 natin, i-verify muna natin yung mga signals. So ito ay August 60 na. Hanggang dito lang sa AUD USD yung August 17. So ito na yung mga signals na nakuha natin agad. So ang gagawin natin ngayon ay i-check natin to isa-isa. Punta tayo sa MetaTrader 4 natin para makita natin kung makapili tayo kung ano yung mga iti-trade natin. So, unahin natin yung GBP USD, sell M30. GBP USD M30, so ang signal niya ay sell. So, ngayon, tingnan natin yung screenshot natin. Ayan, GBP USD, ito yung itsura ng signal niya, M30, tapos sell. So, check natin to. Palitan natin. So, sell yung signal na binigay niya. Tapos, ang pattern niya ay bear trap. So, di ko masyadong maintindihan itong bear trap, ano ibig sabihin ng pattern na ito. Pero, subukan nating tingnan sa higher time frame, hour 1, hour 4, day 1. Kung anong makikita natin dito sa GBP USD, bakit siya nag-sell signal. So, para sa akin, pag nag-sell tayo dito, ito yung take profit natin. Pag stop loss naman natin, pwedeng dito sa taas, dito banda, dyan, taas nito, saka taas nito, para safe yung stop loss natin. Pero meron pang taas dito eh, kaya pwedeng ilagay pa natin yung stop loss dyan. So pag ganyan, mas mataas na yung stop loss natin, 35 pips, yung take profit natin ay 29 pips. So para sa akin, hindi ako kumpiyansa dito. So marami pa naman tayong signal sa pagpipilian, kaya hindi mo natin isasama itong GBP USD. So, dapat mag-trade tayo yung kumbinsidong-kumbinsido tayo. Dito tayo sa AUD USD, buy tayo sa M30. So, kapag nagdadalawang isip kayo, hindi kayo kumbinsido, so skip nyo na lang. Marami pa tayong signal. AUD USD. So, gumaganda yung trade natin, yung tatlong trade natin. Gumaganda yung resulta, dalawa yung positive. So, pag ganyan, dalawa yung mag-win, tapos isa yung mag-loss, ayos na, may kita na tayong malaki dyan. Kikita na tayo dyan ng mga $50 pataas. So, di ba? So, magkano din yun in peso. So, dito sa AUD USD,
Ang signal natin ay nasa M30. Ang signal niya ay buy. Tingnan natin sa screenshot natin. Buy AUD USD. So, ang pattern niya ay ABCD. So, ito yung ABCD. Parang yung zigzag. ABCD. Parang ABCD. So, buy daw dyan. So, tingnan natin sa M30. Bali. Buy. Buy nga. AUD USD M30 buy. So, pwede ting lagyan ng zigzag ito para mas makita natin. Insert indicators dito sa custom zigzag. So, para malaman nyo rin paano maglagay ng zigzag indicator. Dito sa width, pwede natin kapalan para mas makita natin yung zigzag. Pwede ito kulayan natin ng itim na lang. Yan. Okay. So, yan, di ba? Kitang-kita mo yung zigzag. So, ngayon, tingnan natin sa higher time frame. Day 1, uptrend naman, hour 4. Yan. So, pwede pa siyang dumiretso pataas hanggang dito. Yan. So, pwede pa siyang tumakbo dyan. Mga 50 pips, hour 1. So, pag tingnan natin dito sa M30, pag nag-buy tayo dyan banda, kasi meron tayong indicator dito, meron tayong resistance, pero lumusot na naman siya. Makita natin, na-break nitong resistance na yan. So, pag nag-buy tayo dyan, dito yung stop loss natin, dito sa retracement niya na ito, take profit doon sa taas. So, ibig sabihin, pag stop loss natin ay 18 pips, take profit natin hanggang doon, hanggang 50 pips, pwede pa. So, magandang trade yan. So, para sa akin, i-rate ko ito ng 9. So, ikaw na bahala mag-ratings 1 to 10 kung magkano, ilang number yung i-rate mo. Okay? So, GBP CHF, M30. M30 sa GBP CHF. Tingnan natin yung signal. So, sell dito. So, downtrend din. Yung pattern ay new confirmed downtrend. So, bagong downtrend. So, ito yon. Yung zigzag, bagong downtrend, 1, 2, 3. So, parang ang ano niya na mula dito, bumaba, tapos nag-retrace, tapos bumaba, tapos retrace na naman, so posibleng bumaba na naman hanggang dito. So, tingnan natin sa GBP CHF M30. So, lagyan natin ng zigzag ulit para makita natin. Yan. So, pag nag-sell tayo dito, tingnan sa day 1, hour 4, hour 1. So, okay naman. Posible yung namang bumaba pa ito. Pero pag nag-sell tayo dito, yung target natin ay dito sa baba banda dito. So, kunti lang. Mga 19 pips lang. Kasi makita din natin, kung titinan mo, lagyan ko lang ito ng shape itong bandang dito banda sa level na to ay support na yan. Diba? So, makita mo dito na pagdating dito banda sa level na to, nagtatouch lang dito, bumabalik na siya pataas. So, support na yan. Posibleng bumaba yan, pero hanggang dito lang din. So, ibig sabihin, pag nag-sell tayo, 18 pips lang, pero yung stop loss natin, syempre dito nilagay sa taas, 27 pips. Kaya, mas malaki yung stop loss natin, hindi tayo kumbinsido dyan. Tanggalin na natin yung GBP CHF. So, dito tayo sa GBP CAD, buy tayo sa M30. GBP CAD, GBP CAD. Hanapin mo natin yung GBP CAD. So, tiyaga lang kayo kasi meron kayong matutunan dito. Bawat i-analyze natin at makikita nyo kahit paano may matutunan kayo dito. So, ganito talaga mag-trade. Sa Forex, kailangan nating mamili. Kasi, isipin mo, pag meron tayong 5 trades tapos nag-win lahat, yung $50. So, $250 yon. Kung sa peso yun, nasa 12,000 pesos yun sa isang araw. So, di ba? So, kung pagtsatsagaan natin dito, tapos makuha natin yung ma-perfect natin, lahat ng trades natin ay mag-win. So, di ba? Napakaganda nun. Rewarding. Malaki yung reward natin. So, depende rin yan sa capital niyo, sa money management niyo, ilang percent yung i-risk niyo per trade. So, dito kasi yung trade ko kasi ay $50 yung take profit ko. So, dito sa GBP CAD, nag-signal siya ng buy, pero meron pala tayong sell dito. Meron tayong trade dito na nag-buy na tayo dito. Ayan. Nag-buy tayo dito sa GBP CAD. So, ibig sabihin, hindi natin iti-trade ito dahil meron pa tayong trade dito sa GBP CAD. So, dito tayo sa AUD USD.
meron siyang sell signal sa M30. Kahit meron tayong buy kanina na na-analyze. So, titingnan pa natin yan. Yung sell, kung bakit sell yung signal niya dyan. Para ma-confirm natin. AUD USD, ito yung sell. Ang pattern niya ay double bottom. Double bottom sa M10. So, M10, walang M10 dito sa MT4. Ayan, wala tayong makitang M10 dito. M15 meron, M5 meron. So, double bottom yung binigay niya. Sell signal. So, ibig sabihin, ang ganda ng analyze natin dito, mas lamang yung analyze natin sa buy kaysa sa sell. So, tanggalin na natin itong sell signal na ito. So, ito may buy signal pa sa AUD USD, hour 1. Ayan. So, ang signal niya dito ay, tingnan natin, sa screenshot natin. Ito naman yung sa hour 1. Ayan, hour 1 time frame, bullish, new confirmed uptrend. So, yung uptrend, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parang paganyan naman. So, parang ABC pattern. So, at least, pagtaas niya, pag retrace, hindi siya bumaba mula dito sa B3 point. Tapos, tumaas ulit, tapos bababa ulit itong point na to. So, dapat hindi siya lumagpas dito sa B2 point. So, ang ano niya, na diretsyo na siya pataas. Yun yung new confirmed uptrend. So, tingnan natin sa hour 1. So, ayan, ito yung zigzag dito sa hour 1. So, makita natin. So, posible na nga ito na diretsyo na ito pababa. So, na-analyze na naman natin ito. At nag-rate tayo dito ng 30 sa M30. So, okay na yan. Tanggalin lang natin to. Basta may buy na tayo sa AUD USD. So, dito na tayo sa USD CAD. Sell tayo sa hour 4. Check natin. USD CAD, hour 4. Ito. USD CAD, hour 4. So, i-refresh ko muna yung template ko para matanggal yung mga drawing natin dyan. So, may trade pa tayo dito. Meron tayong sell na trade dito. Sa, ano to? USD CAD. Ayan. So, okay pa ito. May trade tayo dyan. May sell din tayo dyan. Sell din yung signal. Kaya hindi natin isasama dyan. Yan. So, dito tayo sa AUD CHF. So, AUD rin ito. Yung buy natin na signal ay AUD. Tapos ito, AUD CHF. Sell naman. So, tingnan natin yan kung bakit magkakontra yung dalawa. Alin yung mas pabor? AUD na buy ba tayo or sell ba tayo? So, dito ay hour 4 channel down. So, tingnan natin yung signal na in-screenshot natin. AUD CHF, ito yung channel down sa hour 4. Green na green din yung quality, 80%. So, drawing natin. So, trend line, i-drawing lang natin para makuha natin yung channel. Nandito yan sa MT4 natin. Yan. So, kung titingnan natin, so, magandang sell nga ito sa AUD CHF. Pero ang pinagkaiba lang nilang dalawa ay ito ay hour 4. Yung signal natin sa AUD USD ay M30 lang. So, mas kunti lang yung pips doon kumpara dito. Pag nag-sell tayo dito, so, kunti lang din pala, 25 pips lang. Pag nilagyan natin yung stop loss dito banda sa taas, ito banda, at least sa taas itong dalawang ito. So, 26 pips. Yung take profit naman ay 26 pips. So, pwedeng sell ito. Tingnan natin sa day 1. Kaso dito sa day 1, mag-sell tayo dyan. Makitang-kita naman natin. Itong level na ito, ayan. Yan. So, masasabi mo na support level itong mga to. So, mula dito, hanggang dito, pagdating ng presyo dito, tumataas siya. Bawa dito, naglalaro siya dyan, tapos itulak siya pataas. So, delikado mag-sell kasi nasa support tayo. So, dapat pag nag-sell tayo, wala tayo sa support. Parang nandito tayo banda sa resistance, mag-sell, di ba? So, lagyan lang natin ng sample. Parang ganyan. So, dapat dito tayo banda mag-sell para diretso sa pababa. Di ba? So, ito kasi pag nag-sell tayo, tapos meron tayong solid na support, posibleng hanggang dyan lang siya, tapos tataas na. So, maaari pa rin naman yung lumusot, mag-breakout pababa. Kaya wala pa rin 100% na sure na mali na itong trade na ito. Pero para sa akin, dahil may magandang signal naman tayo sa AUD USD,
buy signal at ito ay AUD CHF, kahit ito magandang channel ito pababa. So para sa akin, mas pipiliin ko itong AUD USD. So ngayon, i-cross out ko lang itong AUD CHF. So dito tayo sa GBP CAD hour 4. So GBP CAD, so meron tayong trade dito sa GBP CAD. Ayan, GBP CAD, meron tayong trade, kaya hindi natin isasama yan. So USD GPY, may sell din tayo dito sa USD GPY. May trade pa tayo sa USD GPY, kaya hindi natin isasama yan. Euro GPY, so ito titingnan natin yung Euro GPY hour 4. So perfect yung signal dito. Tingnan natin. 100%. Nakalagay 10 eh. Nimarkahan ko ng 10. Sa hour 4, so tanggalin natin yung template natin para matanggal yung mga drawing ko dyan. So tingnan natin yung signal sa Euro GPY. Euro GPY uptrend resumption, yung pattern niya, yung signal strength niya ay 90%, hindi pala siya 100%. 2, 4, 6, 8, 100%. 10 out of 10 yung signal niya. So check natin yan. Hour 4, drawing natin, lagyan natin ng zigzag indicator. Zigzag. Kapalan natin ng konti para makita natin. So, yung trend talaga, makita talaga natin sa Euro GPY, ay talagang yung trend ay talagang diretso pataas. Tingnan natin sa day 1, breakout din siya. So, posible tayong mag-buy dito. Dito yung target natin dito sa previous high niya. Hour 4, hour 1, M30. So, kung titingnan natin yung, sa lower time frame, M30. So, saan natin ilalagay yung stop loss natin? So, meron tayo ditong yung indicator natin na support and resistance indicator. Nag-guhit siya dito ng support banda. So, pwede tayong maglagay ng stop loss natin dito banda. So, napaka-importante din i-check natin sa higher time frame saka sa lower time frame para makita natin yung take profit natin at stop loss natin kung saan natin ipipwesto. So, kapag ganito yung pwestuhan, ganito yung itsura ng trade natin, pag nag-buy tayo, 70 pips yung target natin, stop loss natin ay 36 pips. Pwede pa natin babaan yan. So, magandang trade ito sa Euro GPY. So, ito, so dahil 10 yung nakalagay dyan, so markahan ko na rin ng 10 yan. So, magandang trade yan sa Euro GPY. Dito sa GBP CAD naman, so 90% yung signal na binigay, ito ay sell sa hour 1. Kaso may trade na tayo dyan na buy eh. Titingnan din muna natin kung bakit dito sa GBP CAD, nagbigay siya ng 90% na signal, GBP CAD. Pero hindi tayo magte-trade dyan dahil meron na tayong trade sa GBP CAD. GBP CAD, ito ay hour 1. So wala tayong na-screenshot. So hindi natin titingnan, wala tayong screenshot. Tsaka may trade na tayo dyan sa GBP CAD. So dito tayo sa AUD GPY. AUD GPY buy hour 4. AUD GPY buy tayo sa hour 4. Hanapin natin. Lipat natin sa hour 4. Ayan. So yung AUD GPY hour 4, yung pattern ay uptrend resumption. Tingnan natin. AUD GPY hour 4. Lagyan natin ng zigzag. O yan, di makita yung zigzag natin. So pag ganito, punta lang kayo sa indicator list. Makita nyo yung zigzag, tapos edit nyo lang para malakihan nyo yung sukat ng zigzag. So ito ay buy signal din ito. AUD GPY hour 4. So makita natin dito sa AUD GPY sa day 1, kitang-kita natin dito yung bukod sa nakita nyo na yan, yung indicator natin naglagay ng resistance, so markahan ko pa. So ayan, kitang-kita nyo na itong level na ito ay resistance level. Pagdating dito sa bandang price level na ito, dumidiretso na pababa yung market. Tuloy ito, isa. Pagdating sa taas, baba. Pagdating dito, bagsak. Dating dito, bagsak. Pagdating dito, bagsak. Dating dito, bagsak. Ang taas ng possibility na pagdating dito, bagsak nung ito. Kaya
sell to banda, sell zone itong trade na ito. So dahil yung signal natin ay buy dyan, so tanggalin na natin dyan. At hindi rin tayo magse-sell dyan kasi ang trades na gagawin natin dito ay magbabase tayo dito sa signal na binibigay ng XM. Wala man tayo nakitang sell signal sa AUD GPY. Pero magandang trade ito, pang swing trade. So yung mga swing trader, yung mga trade nila ay isang linggo, isang buwan bago matapos. So ito yung mga hinahanap nilang trade. Kasi pag nag-sell sila dyan, mag-stop loss lang sila ng dito banda sa taas, konti. Tapos yung target nila ay hanggang dito sa baba. So kung susukatin mo, stop loss nila 200 pips, yung take profit naman ay nasa 1,300 pips. So nasa halos times 7. So 1:7 yung risk-reward ratio dyan. Pero matagal na trade yan. Pero yung ginagawa natin ay intraday trading, yung sa loob ng isang araw, tapos yung trade natin. So dito tayo sa GBP CHF, hour 4. GBP CHF, so malapit na tayo. Relax na kayo at mag-actual trade na tayo. GBP CHF, hour 4. GBP CHF dito sa hour 4, ang signal dito ay buy sa hour 4, channel down, GBP CHF buy hour 4, channel down. So kung titingnan natin yung signal natin, channel down tapos buy dito sa hour 4. Yan yung channel. So ang channel na drawing niya, tanggalin mo natin yung refresh natin yung template natin para ma-refresh yung drawing natin. Ito yung channel niya. Base sa signal na yan. So, pagdating dito sa baba, posibleng daw tumaas. GBP CHF, hour 4. So, ito, tingnan natin sa day 1. Hour 4, tingnan natin sa lower time frame. Ayan. So, pwede nga ito. Pwede tayong mag-buy dito. Kasi, nandito tayo sa support level eh. So, drawing na ulit natin ang shape. Itong level na ito. Ayan o. So, support level yan eh. So, ito naman yung resistance level. Ayan. So, kung makita natin, parang nagre-ranging siya ngayon dito sa hour 1. Parang taas, taas, baba, taas, baba. So, ito posibleng tumaas na naman hanggang doon. Di ba? So, posibleng nga ito, hour 4. Pwede tayong mag-buy dyan. Take profit natin dito sa bandang taas. Stop loss natin ay dito sa baba, sa labas nitong support. Para safe yung natin na hindi mapitikan dito tapos bumalik pataas or yung ma-stophan tayo. Kasi pag naglagay kayo ng stop loss dito lang banda, so posibleng pitikan niya, abutin niya dyan kasi inaabot niya yun eh. Doon yung ilagay sa hindi inabot. So kapag nag-buy tayo dyan, 40 pips, stop loss naman natin ay 33 pips. So pwede, magandang trade dyan. Kaya yung GBP CHF, buy, markahan kaya ng 9. GBP AUD hour 4. Tingnan natin. GBP AUD hour 4 sell signal. So tingnan natin yung pattern dito kung bakit meron siyang sell signal GBP AUD. So triangle siya, tapos nag-break na daw yung triangle. So tingnan natin. Ito yung triangle na sinasabi niya. Drawing natin. Yan. So ito yung candle na nag-break. Uy. Yan. Kaso pag nag-sell tayo dyan, take profit natin ay dito sa baba banda. Dito na banda. So, masyado nang mahaba. 158 pips kasi dapat yung stop loss natin dito sa taas nasa 130 pips. So, gusto natin yung mga 30 pips, 50 pips, mga ganun lang na range. So, wag lang lumagpas ng 100 pips. Baka tagalin tayo dyan. So, hindi natin iti-trade ito. Dito tayo sa AUD CHF. Babay tayo sa hour 4. AUD CHF, hour 4. Buy yung signal niya. So ito, maganda pa to, 90% yung binigay dito. Base sa signal. Tingnan natin yung screenshot. Ayan, green lahat ng signal. Oh. Ang pattern niya ay channel down pero nag-breakout na siya. Hour 4. So, check natin. Hour 4. Paano siya? So, i-refresh mo natin yung template natin. AUD CHF. Ayan. So, ito yung pattern niya. Ito
Ito yung trend line, ganyan. Tapos dito naman sa baba, ayan. So pag nilaki natin, downtrend siya pero nabutas niya na pataas. Kaya posibleng mag-buy na. So dito yung take profit natin ilagay. Yung stop loss natin, tingnan natin yung day 1. So makita natin, magandang buy nga ito dahil nandito tayo sa support level, di ba? So yung ginuhita natin kanina, yan. Na ito ay support level ito, na pwedeng hanggang dyan lang siya, tapos tataas na ulit. So, andyan na yung take profit natin. So, hanapin lang natin yung stop loss natin. Dito natin ng konti. So, posibleng ilagay natin yung stop loss natin ay dito banda. Yan, dito banda. So, tulad dito, yung mga stop hunt na ito, kung nag-buy kayo dito banda dahil nakita nyo yung support ito. Pero bumubutas lang siya, tapos tumataas ulit. Kaya importante talaga na yung stop loss ninyo, wag nyong ilagay sa inabot. Ito, inabot na to eh. Inabot niya ulit. So, lagyan nyo ng distansya para makahinga. Kasi sayang yung trade eh. Sayang yung analyst eh. Na buy na sana, nag-profit na sana, pero na-loss pa. So, stop loss ay 49 pips. Take profit ay 62 pips. Kaya dito ay magandang trade pa rin ito. Markahan ko ito ng 9 sa AUD CHF. So, AUD USD hour 1. So, meron tayo ditong AUD USD sa M39 yung ano natin. Pero check ulit natin yung hour 1. Tingnan natin yung pattern. So, pagtapos ito, mag-open na tayo ng trade. So, ito ay, ayan, breakout din ito. AUD USD hour 1. Refresh natin yung template natin. So, ito yung forma niya. Ito yung signal na binigay niya. Yan, parang ganyan. Tapos nag-breakout buy. So, yun, nakita naman natin na magandang buy na ito dahil nakita natin sa M30 kanina. So, okay na ito. So, tanggalin lang natin yan. So, ito na yung mga trades natin. 4 yung trade natin. AUD USD buy. So, meron din tayo ditong AUD. So, itabi na natin. AUD CHF. Pero buy pa rin yan. So, hindi sila magkakontra. Kaya, i-trade na rin natin yan dalawa. Para makita natin yung magiging resulta. AUD USD, AUD CHF buy. Dito naman sa Euro, GPY buy, GBP CHF, dalawang CHF sa huli. So, buy parehas, so hindi sila magkakontra. Kaya, itong 4 na signal na ito ay i-trade natin ito. Okay, so ngayon, unahin natin sa AUD USD, sa M30. So, dito, magbabay tayo. So, saan natin ilalagay yung take profit natin? Dito banda. Stop loss natin dito banda. So, pag nag-buy tayo dito, target natin ay mga 32 pips. Stop loss natin ay mga 20 pips. Okay. So, buy tayo dito sa AUD USD M30, 32 pips yung target natin. So, punta tayo agad sa position size calculator. I-google nyo lang. Tapos, click nyo yan sa MyFXBook para ma-calculate natin yung trade size natin. O yung lot size yung nilalagay natin dito para ma-compute natin eksakto kung ilang pips yung target natin at magkano yung target natin. So, account size, pwede nyo ilagay kahit anong number dyan. Kasi dito sa risk ratio, isi-switch natin to money ito. So, lagay ko dito yung eksaktong take profit ko, 50 pips. 50 US dollar. Tapos, ilang pips yan, yung 50 US dollar ko. So, ilagay ko lang dito sa 30 pips. Okay, 30 pips yung target ko dyan. So, ang trade ko na yan ay AUD USD. Okay, so calculate. So, ang trade ko ay 0.167 standard lots. Kapag tinimes mo yan, gawin mong micro, i-times mo lang sa 100 kasi yung account ko sa XM ay ultra low micro dahil mababa yung spread at walang commission. So, yan ay 16.7 yan kapag micro yung account mo. 16.7, buy tayo dito. So, hilain lang natin. Lagyan natin yung take profit natin dito sa taas. So, makita natin, 51 US dollar, 30 pips. So, eksaktong-eksakto yung computation natin. Stop loss natin dito sa baba. Ayan, so, ang stop loss natin ay 42 US dollar, 25 pips. So, abangan nyo bukas, i-update natin yan kung mag-win yung trade na yan at i-review natin kung paano siya nag-win or paano siya mag-loss. Okay. So, dito tayo sa AUD CHF, sa hour 4. So, ang trade natin dito ay buy, channel down, breakout. So, ito yon hour 4. So,
napakagandang trade din ito dahil nandito tayo sa support level, yung blue na Adrenowing natin. So buy tayo dyan, take profit natin dito sa taas. Ayan, 67 pips, stop loss ay 47 pips. Pasok, mas malaki yung take profit natin. 67 pips, 67 pips, AUDC HF, so $50 pa rin yung target natin. Calculate. So 0.068 standard lots, times lang natin sa 100 para maging micro, kaya yan ay 6.8 micro lots. So anong pinagkaiba ng micro at standard lots? Account. So sanay lang ako dito na maglagay ng buo na number. Mahirap kasi maglagay yung mga point lang. So halimbawa, ito, kung standard yung account mo, ang ilalagay mo dito ay 0.068. So hindi mo mailalagay lahat yan. 0.068. So makikita mo hanggang dalawang decimal place lang, 0.06 lang yung mailagay. So wala na yung 8. So kailangan mong i-round up to 0.07. So hindi na eksakto yung lot size na mailagay mo. Nag-round up ka na, nagdagdag ka na. So siyempre, lalaki rin yung lots mo, lalaki yung target mo, lalaki yung stop loss mo. So para eksaktong-eksakto, micro, ultra low micro yung gamit ko para ito, i-times lang sa 100, eksaktong-eksakto, 6.8 yung ilagay ko. So, eksaktong-eksakto yung lot size natin. So, pindutin ko yung buy. Take profit natin dito sa taas. Yan na, yan. Sakto ko lang sa $50. Yan, stop loss natin ay dito. $37. So, mag-win yung isang trade mo, mag-loss yung isang trade, profit ka pa rin. Okay na. So, Euro GPY, hour 4. Nasaan na yung Euro GPY? Dito tayo sa hour 4. So, ito na yung trade natin. Meron tayo dito take profit saka stop loss. Take profit natin ay 65 pips. 65, $50 pa rin sa Euro GPY. Calculate natin. So, 0.082 standard lots. Kapag micro yan, times mo lang sa 100, kaya 8.2 micro lots yan. 8.2. Micro account, saka ultra low micro account sa XM, paras lang yan. So, ang kaiba ng micro at saka ultra low micro, sa ultra low micro, mababa yung spread, pero walang bonus, walang mga deposit bonus. Sa XM micro account, medyo mataas yung spread, pero may mga bonus naman, yung deposit bonus kung tawagin. So, ayan, $51 yung target natin. Stop loss natin ay dito sa $32. So, okay na. Panghuling trade natin, GBP CHF, buy tayo. So, ito, nandito rin tayo sa ranging channel na ito. So, potential na mag-buy na tataas niyan. So, makita mo naman, down, up, down, up, down. So, posibleng mag-up na siya. So, meron siyang channel, nagre-ranging siya dyan. So, hindi siya makawala sa channel na yan. So, sana hindi siya makawala dyan at dumiretso sa pataas para kumita tayo ng $50. So, yung take profit natin ay 38 pips. 38 pips sa GBP CHF. Okay? GBP CHF. Buy tayo. So, 0.119 standard lots. Kapag micro yan ay 11.9 micro lots. 11.9 times mo lang sa 100 yan para maging micro lots. So, buy tayo. Take profit natin ay yan, $50. Stop loss natin ay dito sa $46. Okay, so ganun lang kasimple. Meron na tayong trade. Kompleto na yung trade natin. So, abangan nyo bukas. I-update natin kung ilan sa trades natin yung nag-win, ilan naman yung nag-loss. So, maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo dito sa pagla-live trading natin sa Forex. Maraming salamat.